Ito mga kabunyog, mga kababayan, si Topacio, si Attorney Topacio. 'Di ba ang yabang-yabang niyan? Kung makapagsalita akala mo ano, sila lagi ang tama at sila lagi ang nasa itaas. Ang problema ngayon, ang problema ngayon si Kibuloy, alam naman natin ang balita na nire-request ng US na i-extradite ito doon. Eh kasi mayroon tayong mayroon tayong extradition treaty sa US. RP US Extradition Treaty. 1994 pa yan. Pumasok tayo diyan sa treaty na yan, syempre kailangan natin i-comply ang na yan, ang treaty na yan. Syempre kapag may request ang US at formal naman, hindi pwedeng i-ignore natin yan na baliwalain lang. Kailangang aksyonan yan. So ngayon, nakikita na ngayon na seryoso tong usapin na to. Kabunyog John Don Ubana. So ngayon, nakikiusap na si Topacio. Sabi ni Topacio, huwag isuko sa US si Kibuloy. Kabunyog Jaime Villapando, salamat sa pag-send ng stars ha. Huwag daw suko sa US si Kibuloy. Kasi alam nila na alam ni Topacio na talagang didesisyonan na yan ngayon ng gobyerno ni PBBM, yung request na yan ng US. Nakalagay kasi dyan sa extradition treaty natin, ang mga requests for extradition, obligadong aksyonan kaagad ng isang estado. Ang tawag kasi niyan, yung US kasi ang tawag niyan, requesting state. Yan yung estado, gobyerno na nagre-request ng extradition. Requested state naman tayo. Tayo naman yung pinapakiusapan, request. Kaya lang, nakalagay kasi sa Article 11, kahit pa yung rini-request na tao na dapat i-turn over, i-extradite doon sa nagre-request na state, o in this case US, kahit mayroong kasong kinakaharap sa requested state, doon sa pinapakiusapan na state tulad ng Pilipinas, nakalagay sa Article 11, pwedeng temporarily i-surrender. Pwede. Para litisin din doon. Pagkatapos malitis doon, pwedeng ibalik na uli sa Pilipinas. Yan yung nakalagay sa treaty. Napanood ko yung interview kay Attorney Torion. Abogado din yun ni Kibuloy. Kasamahan nito ni Topacio. Magkakagrupo yan. Sabi ni Attorney Torion, tinanong nung newscaster, nag-i-interview sa kanya, Attorney, ano ba talaga sa tingin nyo? Ito-turn over kaya? Isusurrender kaya ng gobyerno ng Pilipinas si Kibuloy sa US? Mayroon bang legal basis 'yon? Alam niyo kung anong sagot nung nag-i-interview kay Torion? Ang sagot ni Torion ganito. Gusto niyo talaga ng totoong sagot? Yung totoong sagot? Gusto niyo marinig yung totoong sagot? Ganon yung pagkakasabi ni Torion. Alam niyo kung anong sabi ni Torion? Ang totoo, nakalagay talaga kasi sa treaty. Nakalagay talaga kasi sa treaty ng Pilipinas at saka ng US, yung extradition treaty, na kahit na mayroong kaso, nagkakaroon na ng trial, o kahit pa nga nagsiserve na ng sentence, pwede pa rin siyang i-turn over doon sa nagre-request na state. Pwede pa rin. Option ng gobyerno yan. Kaya ngayon, ang bola ay na kay Marcos. Kahit sila Ila de Lima, ganun ang pagkakasabi, na kay Marcos na ang bola. Ito rin si Torion, abogado na yan ni Kibuloy, ang sabi niya, na kay Marcos na ang bola niyan. Pero si Torion, sabi niya, sana naman, wag namang i-extradite ng Pilipinas. Wag namang ipa-extradite ni Marcos, si Kibuloy. Yan din ngayon. Ang sabi ni Topacio, wag isuko sa US, ipaglaban daw ang soberanya ng Pilipinas. Yun ang sabi ni
Sabi ni Topacio, wag naman daw. Ipakita daw ng Pilipinas ang ating soberanya. Wow. Oh. Ang dati kasi ang yabang-yabang nyo. Ngayon na mayroon ng extradition request ang US, nakikiusap na kayo kay Marcos na wag namang i-extradite si Kibuloy sa US. Ha? Oh. 'Di ba? Kahit si Atty. Torion, tanggap niya eh. Sabi ni Atty. Torion, gusto nyo talagang marinig ang sagot ko? Ang totoo, talagang mayroong nakalagay sa extradition treaty. Pwedeng i-extradite, temporary surrender. Oh. Kaya ngayon, alam nila na kay PBBM na ang desisyon dyan. Kaya mismong si Torion nag-tone down. Hindi masyadong umatake kay Marcos. Kasi na kay Marcos talaga niya ng desisyon. Nasa kay PBBM yan. Alam nila yan. So umaasa sila na maaawa si PBBM. Kaya lang mahihirapan na sila kasi yung Kamara nag-stand na. Yung mga leaders ng Kamara sa pamamagitan ni yung chairman ng House Committee on Human Rights, si Congressman Abante, nagsabi na sila sa Kamara, ang stand nila, kahit si si Congressman Conghon ng Zambales, ang stand ng Kamara, okay lang na i-extradite si Kibuloy. Kasi yan ay bahagi ng ating pagtupad sa ating obligasyon. Totoo nga naman, may obligasyon tayo dun sa treaty na yun eh. Maraming beses na rin tayong nakinabang sa extradition treaty na yan. Si Atong Ang noon. Si Atong Ang. May kaso yan doon sa plunder ni Erap. Nadamay si Atong Ang doon. Kasama. Tumakas si Atong Ang. Pumunta ng US. Nag-request tayo ng extradition. Inaresto si Atong Ang doon sa Las Vegas. O kaya binalik si Atong Ang sa Pilipinas. Kaya marami na rin tayong alangan namang tayo lang ang manginginabang sa extradition. Alangan namang tayo lang yung tayo nag-request, pinagbibigyan ng US. Tapos ito hindi pagbibigyan. Parang napaka-irresponsable naman natin yan na bansa, hindi marunong sumunod sa treaty obligation. Si Jimenez, di ba, yung congressman dati ng Pilipinas noon, pumunta rin ng US, pina-extradite din natin si Jimenez. Kaya marami na tayong na-request ng extradition. Yung mga wanted dito sa Pilipinas na nandun sa US, nadala sa Pilipinas, kinilala ng US yung extradition na yan. Ngayon, US naman yung humihingi sa atin ng ikilalanin naman natin. Kasi maraming sa kanilang atraso si Kibuloy. Ano ba mga atraso sa kanila ni Kibuloy? Yung pamimiki ng mga visa. Pangalawa, yung pag-i-smuggle ng dollars na sobra-sobra, bawal yun. At saka yung human sex trafficking kasi yung mga babaeng galing Pilipinas dinadala doon sa US. Pagpunta ni Kibuloy doon, ginagawang parang alipin ni Kibuloy. Kaya yun ang mga kaso ni Kibuloy sa US. Gusto ng US mapanagot din diyan. Kaya ngayon itong si Topacio parang nagpapakaawa kay Marcos na wag namang isuko si Kibuloy sa US. Panindigan naman ang soberanya ng Pilipinas. Wow. Soberanya ninyo. Soberanya ninyo. Hindi nga kayo marunong makipaglaban ng soberanya ng Pilipinas sa China. Ay di ba nung panahon ni Duterte, ibininta nyo ang soberanya ng Pilipinas, ipinagkanulo nyo sa China, tapos ngayon soberanya kayo ng soberanya. Di ba? Ano bang ginawa ni Duterte? So pinaglaban niya ba ang soberanya ng Pilipinas sa China? Pinaglaban ba ninyo? Wala. Tapos ngayon, soberanya kayo ng soberanya. Kakatawa naman tong mga to. Para lang ipagtanggol ninyo si Kibuloy na wag mawala sa Pilipinas, wag dalhin sa US, gagamitin nyo ngayon, issue ng soberanya. Samantalang soberanya ng Pilipinas, hindi nyo pinaglaban sa China. Nagpakatutak kayo sa China, di ba, mga DDS? Ngayon, bukang bibig nila, soberanya. Sabi ni Topacio, sana wag namang isuko sa US si Kibuloy. Ipaglaban nyo yung soberanya. Sabi ni A. Cruz, ibigay na yan para mabawasan ang problema ng mga Pilipino. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Blessed Sunday. Mabuhay po tayo. Bunyog!
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.